Hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang pamilya ng tatlong estudyante ng Bulacan State University na mahahanap silang buhay matapos na ngayon ang rumagasang tubig sa Madlum River kahapon. Tulong-tulong na ang mga otoridad at ilang volunteers sa search and rescue operations. May news to go si Von Aquino. Von! Hawi Kara, tuloy nga ang paghahanap sa tatlo pang nawawalang estudyante dito sa Madlum River sa San Miguel, Bulacan. Ang kanilang pamilya hindi raw inakala na ang kanilang field trip ay mauuwi sa isang trahedya. Patuloy pa rin umaasa ang mga pamilya ni Janet Rivera, Madel Navarro at Maiko Bartolome na matatagpuan silang buhay. Pinili ng mga kaanak na mga nawawala na magpalipas na lamang na magdamag sa barangay hall para lang makasama agad sa paghanap sa kanilang mga anak kinaumagahan. Ayon sa ama ni Rivera, nag-text pa si Janet pasado alas 12 ng tanghali kahapon para sabing nakarating na sila ng San Miguel, Bulacan. Pasado alas 5 na madaling araw nang muling ituloy ng mga otoridad ang kanilang paghahanap. Katuwang ng lokal na pamahalaan ng San Miguel ang AFP Special Action Force at iba pang volunteer group sa kanilang operasyon upang mahanap na ang mga estudyante. Wala pa namang sign. Pero lakas kami, buhay pa yun. Hindi kami wala pag-asa sa buhay. Yung mga naunang dumating na rescue teams namin, mula ng Dorsagaray, DRT, Hagonoy, nakadispatch na po sila ngayon, ginagalugan na nila itong part ng ibaba, yung sa mababaw, and then nandoon meron na kami mga diver galing ng Special Forces ng Army, mga diver nag-search na rin sila sa ilalim. Hawi Kara, simula kaninang alas 5 ng madaling araw nang ituloy nila itong paghahanap na sa mga nawawalang estudyante ay wala pa rin talaga silang nakikita. No? Pero kanina nakita natin na talagang ginagalugan nitong mga rescue teams itong bahagi ng Madlum River kung saan nga pinaniniwala ang napunta itong mga nawawalang estudyante. Pero ayon nga kanina sa MDRRMC officer ay hindi pa rin nawawala yung pag-asa nila na baka buhay pa yung mga bata, pero sa ngayon daw ay retrieval operation na itong kanilang ginagawa. Hawi, Kara? Yes, Von. Can you give us an idea, gaano ba karami yung grupo, gaano kalaki yung grupo na nagpunta dyan ng mga estudyante? Kasi meron ng 4 na nasawi, may 3 pa na pinaghahanap, merong 2 na-rescue. May kasama ba silang mga guro? May kasama ba silang local guide? Kara, base sa impormasyon nating nakuha, mahigit 100 yung mga estudyante, mga tourism students ang mga nagtungo dito sa Madlum River. No? At base rin sa impormasyon nating nakuha, ay meron silang mga kasamang tourist guide. Gayunman, napag-alaman natin sa MDRRMC na hindi kumuha ng permit itong eskwelahan sa lokal na pamahalaan para makapunta nga sila dito sa Madlum River. Kara? So walang permit from the local government. Meron ba silang kasamang mga guide na magsasabi sa kanila ng dangers doon sa antas ng tubig dyan? Tama, Kara, meron nga mga tourist guide na nagsabi doon sa 7 mga bata raw na huwag silang tutuloy na umakyat doon sa Mount Manalmon. Pero hindi raw tumuloy yung mga bata, pero nung pagbaba daw nila doon sa may bahagi ng ilog ay bigla daw nagkaroon ng isang malaking current ng tubig na siya namang naging resulta ng pagkalunod ng mga bata ng mga estudyante. At Von, base sa pakikipag-usap mo sa lokal na pamahalaan, ito ba ang unang beses na nagkaroon ng ganyang klaseng aksidente, at least para dyan sa Madlum River, or meron ng mga previous incident ng pagkalunod dyan sa ilog na iyan? Kara, ayon sa MDRRMC ay yearly daw nagkakaroon ng mga aksidente ng pagkalunod dito sa Madlum River. Pero tuloy pa rin daw yung kanilang paalala sa mga gustong mamasyal dito na kumuha muna ng permit sa lokal na pamahalaan para mag-guide sila sa tamang pagpunta dito at kung ano yung mga hindi dapat gawin at yung mga babala para maging safe sila sa pagpunta dito. Kara? So anong balak ng lokal na pamahalaan? Kung yearly ay may nalulunod dyan, baka dapat mas paigtingin nila yung kanilang pagbabantay, or baka dapat isara na nila yung ilang bahagi ng ilog na yan na lubhang delikado lalo na sa mga bumibisita. Ano ang tugon ng LGU tungkol dito?
Ayon sa kanila, Kara, ay posibleng mas paigtingin pa nila yung seguridad dito at i-impose pa nila yung stricter na rule na kailangan niyang kumuha ng permit sa lokal na pamahalaan bago magtungo dito at mamasyal. Kara? Maraming salamat sa iyo, Von Aquino.